Alright mga kapatid, update tayo, no? May panonoorin tayo galing sa Pinas News Insider. Shocking to, umamin si Lacson at Lapid binasag top secret ng palasyo. BBM Boying Lisa huli sa USB. Oy, alamin ho natin to mga kapatid, kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Alright. Maasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sayang yan, kung mabagal internet mo, di Fiber ni Juan ka na, di ba? Okay, eto na, i-play na ho natin anong meron dito, Pinas News Insider, nasa description yan. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang totoo talagang katagang, walang lihim ang hindi mabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid nagsalita na sa publiko at tila tahasang binuking na mismo ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Ayun talaga, kasi bago talaga yon dahil di naman ho nagsasalita yan Parang ngayon himala. Kahit tuldok lang talagang kahit gumanon lang yan talagang pupuntahan yan Kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita ng Source Online, Lito Ping Lapid, Lacson nagtataka kung bakit tila nawala ng gana ang palasyo sa ICI. Tila nalilito si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung bakit umano biglang nawala ng sigla ang Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure ICI kaugnay ng flood control scandal. Sa kabila nito, iginiit ni Lacson na naniniwala pa rin siya sa silbi ng ICI, lalo na sa paghalukay ng mahahalagang impormasyong maaring magamit ng Ombudsman at Department of Justice DOJ sa paghahain ng mga kaso laban sa mga sangkot sa katiwalian. Nagtataka ako kung bakit biglang nawala ng gana ang Malacanang. Naniniwala pa rin ako na ginagampanan ng ICI ang layunin nito sa paglalantad ng mahahalagang impormasyon. So naniniwala daw siya. Alam nyo, mas kapanipaniwala po kung talagang habang nagsesession sila, ano bang tawag dyan, naghihearing pala, di ang mas magandang gawin i-public po talaga. Para malaman natin, pati mga kababayan natin, kung ano ba to si PBBM, tinatamad na ba sa ICC? O baka may tinutumbok yung ICC na hindi sinasadyang, baka pati siya nadadamay. Wala lang, naisip ko lang po yun mga kapatid. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang atensyon ng publiko sa resulta ng investigasyon ng ICI at kung tutuloy pa ba sa aktwal na pananagutan ang mga natutuklasang ebidensya sa flood control scandal. Hindi naman nakapagpigil si Senator Lito Lapid na magsalita na rin at umami na sa publiko. Lito Lapid, umaming nasasaktan sa tuwing ginagawang katatawanan. Tahasang inamin ng aktor Senator na si Lito Lapid na nasasaktan siya sa tuwing ginagawang katatawanan at sinasabihang walang alam dahil sa kakulangan niya sa formal na edukasyon. Sa isang press conference, sinabi ni Lapid na bagamat tinatanggap na lamang niya ang mga kantyaw, hindi naman niya ikinakailang tao rin siyang nasasaktan. Siyempre tao lamang ako, minsan nasasaktan din. Hindi po ako nakapag-aral. Wala naman po akong magagawa. Kung ganun ang kantyaw nila sa akin, di ako marunong mag-English. Di ako marunong magsalita ng marami dahil kulang po ako sa basa, ani Lapid. Dagdag pa ng senador, sanay na raw siyang maliitin ng ilang tao. Kung kantyawan nila si Lito Lapid, ganon-ganon na lang. Kung maliitin si Lito Lapid, ganon na ganon lang. Kwento pa ni Lapid, matagal na niyang tanggap ang kanyang pinanggalingan at hindi niya rin akalaing hahantong siya sa mundo ng politika. Di ko naman po alam na makakarating ako rito kahit na barangay captain lang. Hindi ako qualified. Kahit na kagawad, hindi ako qualified. Yan po ang nasa isip ko, na wala akong karapatang pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-aralan ko. Pero wala po akong nagawa. Dinadala ako ng kapalaran dito dahil sa mga insultong naranasan. Mas mariin ngayon ang paalala ni Lapid sa kanyang mga anak at sa kabataan na pahalagahan ng edukasyon. Sinasabi ko na nga, sinisigaw pa nila. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, ipaghiganti nyo ako anak, mag-aral kayo. Ayaw kong mainsulto kayo. Nararanasan ko ngayon. Dagdag pa ng senador. Unquote. Well, patungkol po dyan,
Hindi naman kasalanan ni Lapid kung wala siyang pinag-aralan o may pinag-aralan siya. Dapat talagang may pinag-aralan ka kung papasok ka sa pagiging senador o posisyon dyan sa pamahalaan para hindi ka magoyo, hindi ka madengge. No, sa akin lang, no? Pero kung ikaw ay may puso tapos willing kang matuto sa mga bagay-bagay na kailangan pag-aaralan mo pa, ganyan. Pwede naman, wala namang problema dun eh. Ang pinakamaganda dyan, hindi ka mangungurakot. Wala kang kurakot. Hindi ka marunong tumikim. Gusto mo lang, ay, wala naman akong pinag-aralan, willing akong matuto, at hindi ako nangungurakot. Meron iba, alam nyo na yung kasunod, di ba? Yung iba nga matatalino eh, pero saan nila ginagamit? Sa pagnanakaw. O ano yung sinasabi ngayon na yung pera daw idinadaan na ngayon sa crypto? Ano yung crypto? Yung parang Bitcoin, digital coin. So ibig sabihin, pag pinasok, parang sabihin na natin, mas madali nyo maintindihan, parang GCash. Yun nga lang doon, iba yung coin, hindi peso. Digital, mismo doon sa loob yung pera mo. Ang galing nila, no? Tapos pag nilabas mo na yon, syempre, tantananan, malinis na. Di ba? Ang tatalino. Billion-billion ipasok mong pera doon. Wala naman magtatanong sa'yo kung ba't billion yung pinasok mo. Bitcoin yun eh. Di ba? Pag kinash out mo, pera na. Panalo kasi parang palit-palitan lang naman din yun. Ewan ko kung anong kalakaran doon, pero ang galing. Di ba, mga matatalino? Dyan naman sa politika, sabi nga, kahit walang pinag-aralan, okay lang siguro, basta may puso, kilala ka, at naging artista ka naman, wag mo nang hanapin yung walang pinag-aralan, hayaan mo na yun. Sa panahon ngayon, parang, nakikita nyo pa ba yung mga nang-aapi? Na, oy, wala kang pinag-aralan, no read, no write, wala ka palang wenta kasi wala kang pinag-aralan. Meron pa bang ganun? May nanggaganon pa ba sa panahon ngayon? Ewan ko lang, pero pagka umangal ka na wala kang pinag-aralan na binabato ka nila, napaka-sensitibo mo. Pero nandiyan na sa'yo lahat. Wala kang pinag-aralan pero ang taas ng posisyon mo. Senador ka. Kung, alam mo, inaabangan ka nga ng tao kasi yes or no lang sabihin mo, talagang pag-uusapan ka. Kasi ditong mga nakaraan, hindi ka naman nagsasalita patungkol sa flood control, anong nangyayari. Parang wala kang masay. Diba? Kasi gusto mo kakampi lahat. Whether si ganito o si ganyan, kailangan kakampi ko, wala akong kaaway. Mini-maintain mo na wala kang kaaway. Sabi nga nila, pag may nasabi ka, masama ka. Pag wala kang masabi, masama ka pa rin. Kung gumitna ka, masama ka pa rin. Alam mo ang pinaka-the best sa lahat ng yon, kumampi ka doon sa tama, huwag doon sa mali. Diba? Ito na, tuloy na natin ha. Atin pong pamagat ngayong hapon, ang nalusaw na ICI. Sa bagamat yan po yung latest na breaking news na pumasok po ngayong maghapon. Oh shit, nalusaw na ICI? Nalusaw ICI? Ano nangyari sa ICI? Ba't nalusaw? Hindi rin po natin lalaktawan yung napakainit na usapin na pagsuspindi sa Gen Z Congressman Kiko Barsaga. Pag-uusapan po natin yan kung paano pinagtulungan nung young guns daw ng Kongreso, itong nag-iisang Kiko Barsaga. Alam ho ninyo, yung young guns na yan, hindi po bagay yung pangalan sa kanilang young guns Dapat po ang tawag sa kanila at mas sakto hong maisasalarawan ang grupong ito, yung gun young. Gun young. Maaga pong nawala ang kanilang kredibilidad. Maaga pong nawala yung kanilang pagiging tapat sa ating bansa. Kasi sa akin sa palagay ko lamang ito, meron kasi dyan mga maliliit na crocodile, mga maliliit na buaya. Ang liliit pa lang nila, kung umasta, kung magtanggol, kung makatahol, akala mo malalakas. Pero nakapatong lang naman sila doon sa kalabaw. Kumbaga, para silang mga langaw, no? Nakapatong lang doon sa kalabaw. Para lang silang mga ganun. Maaga po silang nilamon ng sistema. Sistema ng korupsyon at kurakot, sistema ng flood control funds anomaly. Sila yung may mga alam na kabataan, alam nilang may korupsyon,
alam nilang may hindi magandang nangyayari dyan sa loob, pero nakakatanggap sila ng mga biyaya. Kaya, dun pa rin sila kakampi sa masama. Yan, nakakakita ako ng mga ganyan na, ang babata pa lang ganyan na kayo. Eh, paano pa pag umidod kayo ng 40, 50, 60, aba, eh, di halimaw na kayo. Dun na ako sa walang pinag-aralan na may puso. Kaya hindi po bagay sa kanila yung pangalang Young Guns. Dapat po dyan ay Gun Young. Gun Young yung kanilang integridad, yung kanilang dignidad, yung kanilang kredibilidad. Ayun. Yan, Gun Young. No? So ngayon po, magandang hapon sa lahat ng nakasubaybay sa atin pong Facebook, sa atin pong YouTube channel, sa atin pong TikTok. Yung nasa Facebook, maraming salamat po. At sana'y patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow. Malapit na po tayo na... Ay, malaking bagay sa amin yun, yung magla-like kayo, magko-comment po kayo. Higit pang dumarami yung atin pong mga followers. Importante po ito because again, as I have said in the past, kayo po ang dahilan at kayo po ang nasa likod ng pahinang ito. It motivates me more to do ito pong ating tinig maisog, direktang ugnayan po sa inyo at makapaghatid ng hopefully ay mga insightful na kaalaman na siyang kapupulutan po ninyo ng impormasyon at aral. At bilang ating ambag, pare-parehas sa pagbuo ng ating bansa't lipunan na meron tayong mga kuro-kuro opinion at mga paninindigan. No? Yung nasa TikTok naman, no, sana patuloy kayong mag-like at mag-follow at syempre palakasin pa rin. Oh, grabe, dala-dalawang ang daming account ni Sir Vic. Sana ninyong lahat ang ating YouTube channel. Sana ho kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment at mag-react sa YouTube. Iting ko ayon sa Facebook, patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow. Ano? At yun nga ho, ang ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagbitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagbitiw na rin si dating kalihim ng DPWH, President Noynoy Aquino era na si Rogelio Babe Singson. No, ito po siya. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po ng mga nasa TikTok din, yan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. No? Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila. Tsaka sabi daw, wala daw power talaga yung ICI na yan, di ba? Yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad Pangalan Budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang investigation ng Senate Blue Ribbon. Ayun. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nung ang chairman pa... I-highlights natin yun si Marcoleta, yung may hawak noon ng Blue Ribbon. Tama, di ba? Tapos doon sila nagplano ng ICI para, sa akin lang opinion sa sinasabi ni Sir Vic, para matabunan yung Blue Ribbon. Kaya sila gumawa ng ICI. Kung independent yan, dapat nandiyan din yung mga ibang kampo. Bakit puro BBM lang yan? Bakit yung binuo niyan, puro kampo lang ng mga BBM? Kampo lang ng mga magkakakampi. Parang ganon, no? Dati magkakalaban na Dilaw tsaka BBM, pero ngayon magkakasama para lang mapabagsak si BP Sara. Ganun ba kalakas si BP Sara? Ganun ba katibay kaya hindi nyo mapabagsak? Kailangan nyo magsama-sama? Po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream na kung saan tayo po ay
na interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Kaya pala hindi umaten si Basti ba o si Pulong? No? Sinasabi sa news, umaten si Sandro. Tapos parang ang labas, ayaw umaten ni Sir Basti ba yun or si Sir Pulong, no? So parang yung news na yon, napanood ko lang, pinapasama nila yung imahe ni ng mga Duterte kasi hindi umaten. Yung pala kaya ayaw umaten dyan, budol daw pala yan, sabi ni Atty. Vic. Wow. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po yan, mahinang klaseng nilalang po yan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, ang ginawa pala ng mga to, ginulo lang nila yung investigasyon ng Blue Ribbon na dapat po si Marcoleta matutumbok niya na, nandiyan na, biglang nagkaroon ng ICI. Ay, ganun pala yun, mamen. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Demoralize? Dinoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at corrupt sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita Yung Manny Bunuan nga, wala na rin So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renege yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bunuan, pinalabas muna ng bansa, hanggang ngayon, laya. Kaya po talagang maraming nagagalit Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba't nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba't nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Hindi ba? Tinanggal si Babe Singson, si Benji Magalong. Pero sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Ang babaw naman. Grabe yung mga dahilan. Parang ganito yung dahilan, Si Manang Claire, halimbawa, sabi ng gano'n nila PBBM or ano man nang nangyari, kinuha ang budget sa PhilHealth. Bakit kinuha? Bawal yun, hindi pwede. Ngayon nagsalita si Manang Claire, sabi niya ng gano'n, paano na lang yung mga tulay? Kailangan magkaroon ng tulay para po makatawid yung mga walang, walang PhilHealth. Kasi pupunta pa ron sa kabila, walang tawiran. Kaya kailangan kumuha ng pondo para panggawa ng tulay ng DPWH. Ngayon naman ito, tinanggal or hindi alam kung tinanggal, hindi maintindihan para hindi mapabayaan yung Baguio.
Nye. Balik tayo kay Manang Claire. Wala namang magulo, wala naman ako nakikitang gulo, wala namang road rage. Paglabas ko ng bahay, pag ganun ko ng pinto, wala naman, tahimik naman. Wala talaga, hirap talaga pag napagtripan, ano? Ewan ko, ba't ganito ang ating bansa? Kalokohan hindi ba kalokohan? Sobra. Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Ay. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilya sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon, nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Ngayon, alam na ninyo. Tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program, at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiyo ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun Okay. Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan, alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap. Diba? Ang hirap nun. Siguro kaya nag-resign yun. Parang parang sumakay siya doon sa loob. Pagtingin niya doon, ang daming mga crocodile. Halimbawa lang, no? Ang daming mga crocodile, nagiinuman, nagsashabs, tapos nakita niya nakakasukan na lahat. Kaya ayoko na dito. Gusto ko na lang manahimik. Gusto na lang ako sa aking pamilya. Parang ganun. Depende na lang kung kaya mong sikmurain. Sige lang, pasok ka doon. Pera no? Pag gusto mo, ewan ko lang yun, basta ganun. Yun lang ho ang aking opinion dyan. Kaya siguro nasusuka na, kaya umalis. Yung iba kasi nasisikmura Hindi bumabaliktad yung kanilang sikmura. Talagang nakakayanan nila. May mga iba dyan, tagapagtanggol talaga. Malapit na bonus, ginagawa ko to para sa inyo, mga apo, mga anak. No? Pero itong mga umalis, siguro gusto nila ng payapang pag-iisip. Ayan ang napansin ko dyan. Yan. And I think, congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Bangkarot. Hindi ho kasi ako personally naniniwala. Maaring kayo po'y naniniwala, but ako po'y hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun kanyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yan. Magaling yan. Nice. Alam niya yung kanyang pinasok.
bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ho papasok sa alanganin niya kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI nung papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban na talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang classic example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon, alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at bingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. Do a Rogelio Babe Singson. Yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa propesyon na ating kinabibilangan at sa mismong ating mga pamilya. No? Si Manny Bonoan ho bakit budol itong ICI? Uulitin ko talagang malulusaw po yung ICI. Bakit? Imagine ninyo, lantaran na tayagan ng itinuro. Yung Yusek Trigib or Trigib Olaybar at yung Yusek Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatalon lang po ako ng konti sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magalong. At hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Rogelio Babe Singson, saludo. Talagang mahirap ipagtanggol ang bangkaroteng administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa riyan na pag tiningnan po ninyo yung profile, solid Siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang country managing partner. Ang bigat nito, managing partner ka ng SGV. With all respect to the other auditing firms, SGV is one of the, if not the, leading auditing firm here in our country. So pag nakita ninyo yung profile ni Ginang Rosana Fajardo o ni Miss Rosana Fajardo, solid po yan. Kaya siguro, kung nakikita ninyo na ang ginawa lang sa inyo dyan ay parang mga deodorant, pangtanggal lang ho ng sansang. Parang deodorant ang putik yan. Pantanggal lang ho ng baho. Ibig sabihin, nandoon pa rin yung bakterya. Pampatanggal lang ng baho. Halimbawa, hindi ka naligo, nagpawis ka lang, nagpunas ka lang, nilagyan mo lang ng Rexona. Bumango lang, pero nandoon pa rin, tinakpan mo lang. So, ganyan yung ICI. Ibig sabihin, wala pala tong power. Lang kung magmukhang legitimate, yung ginagawang investigation ng ICI, do a Rogelio Babe Singson. Marangal po ang resignation kaysa maging bahagi ng isang corrupt na administrasyon. Mag-resign na rin kayo siguro, i-consider ninyo kay Miss Rosana Fajardo. Dahil hindi lamang po kredibilidad ninyo bilang CPA ang nakataya. Nakatuon din po ang maraming malalaki, naglalakihang kumpanya ng SGV. Multinational, foreign and local companies na ino-audit po nila, kliyente po nila, pinapayuhan nila bilang mga tax advisors. Nakatingin din po. At marami akong nakakausap, bakit tinanggap ng country managing partner ng SGV ang maging bahagi ng budol na ICI. So bago pa ho lalong lumalim yung question at tamaan ng integridad ninyo ni Miss Rosana Fajardo, maybe it's time for you to consider doing a Rogelio Babe Singson. Pag-isipan po Kung niyo gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Mga kliyenteng inyong ino-audit at binibigyan ng payo bilang mga tax advisors ang nakasalalay sa pagiging patuloy na bahagi mo ng budol na ICI. Bakit po natin sinasabing budol? Imaginein ho ninyo, matagal nang ibinunyag ni dating Governor Chavit Singson. Yung Ilocos Norte Flood Control Projects Anomaly. Wala pa ring sumisilip na taga-ICI diyan sa Ilocos Norte. Wala. May sumilip pero ganun lang nila. Nakita sabi nga ng ganun may pumunta na ron, parang napatunayan na nila. Ang problema, hindi na sila nagtuloy-tuloy doon. Siguro, baka alam nila maraming ghost project dito. Yari tayo. Baka madali si Sandro, kaya wag na natin ituloy yung pag-iimbestiga. Napanood ko yun sa Jessica Soho na nag-imbestiga sila pero hindi na nila tinuloy. Pa ring findings na substandard o dili kaya ghosts yung mga
flood control projects diyan sa Ilocos Norte. Galing ni attorney. Oo. Akala ko ba susundin ninyo kung saan man kayo dali ng ebidensya? Oo. Bakit panay ang investigasyon ninyo pag fieldwork ninyo, Davao. pagbisita ninyo sa Davao? Oo. Ang Ilocos Norte, matagal nang ibinunyag ni Governor Chavit Singson, hanggang ngayon wala silang findings whatsoever. Okay. Yung paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Curly Discaya, Ayun. katangi-tangi, tinalunan doon sa kanyang pagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Paragraph 30. Pakita ho natin yung paragraph 30 niya. Binanggit ho doon, malinaw. Malinaw na binanggit doon yung DPWH Region 1. Paragraph Ayun. 30 ho, ayan. Yung gusto ko ng kopya, screenshot nyo na lang o pakipicturean nyo na lang ho. Ilabas niya na, attorney Vic. No? Binabanggit po yung DPWH Region 1. Magpapasko na ho, ilang araw na lang mula ngayon. Hindi pa ho na ipatatawag yung Regional Director ng Region 1 DPWH. Yung kasalukuyang So parang ano to? Kinikengkoy na lang tayo, ano? kalihim ng DPWH. Ano na? Nasaan na? Yung Ronel Tan, Ay. DPWH Region 1, na binanggit sa paragraph 30, yung mahiwagang paragraph 30 ni Discaya. Kaya po bukod kay Mayor Benji Magalong, bukod po kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, baka naman magandang pamasko sa mamamayang Pilipino mula kay Miss Rosana Fajardo, ang isang tanyag na Certified Public Accountant at SGV, Country Managing Partner. Maybe it's time for you to really make a discernment. Tingnan ninyo, baka napapanahon na for you to do a Rogelio Babe Singson. Mas marangal po na magsumite ng inyong resignation kaysa maging patuloy na bahagi sa pagtatakip ng mga anomalyang kinaharap ng Marcos administration na nugmok sa issue hindi lamang ng malawakan or massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Tsaka mga kapatid, pansinin nyo, no? Sobrang ingay ng korupsyon ngayong taon. Kitang-kita na ng mga kababayan natin. Yung sinasabi ni Gadon, Larry Gadon ba yun, na mas masalimuot yung dati, mas pangit yung pamamalakad, o ano bang tawag doon? Naghihirap yung mga Pilipinong ganyan. Nung panahon ko kasi ngayon, noon COVID eh. Pero nung wala pa yung COVID, okay naman, tuloy-tuloy. Nagkaroon lang ng COVID talaga nung panahon ni Tatay Digong. Kaya nga parang unfinished business yung nangyari. Na dapat mas ma-extend pa sana yung pagiging presidente niya. Ang pinaka-importante nung panahon niya nga, hindi tayo pinabayaan nung panahon ng pandemic. Ngayon, wala nang pandemic, pero bakit ganyan? Marami palang pera ang Pinas, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. 3 taon na, mag-4 na taon na. Ano na bang nagawa ni PBBM? Yung tulay sa Davao City? Yun na ba yun, mga kapatid, ano? Ay, grabe talaga tong Pilipinas natin. Okay, tuloy mo natin, ano? Mas marangal po yun eh. Yung dahil hanggang ngayon ho, CPA naman na ito si ma'am, wala pa hong audit ng flood control or flood mitigation project sa Ilocos Norte. Katangi-tangi po ito. At ulitin ko, matagal nang ibinunyag ito ni dating Governor Chavit Singson. Alam mo ninyo, napanood ko rin kanina, may nagpadala sa akin ng reel ni dating Secretary at dating Congressman Nani Braganza. Si Nani Braganza nagpahayag na nauna pang nasuspindi si Congressman Kiko Barsaga kesa makasuhan ang 67 or so contractors. Di ba nakakahiya, no? Si Barsaga nag-iingay dahil may nakikitang korupsyon. Yun pa ang inuna nilang isuspinde. Sinuspinde. Hindi ba, ginagawa nyo bang anga-anga ang mga kababayan natin? Ginagawa nyo bang parang harap-harapan nyo ng tinatarantado mga kababayan natin? Ito nag-iingay dahil may korupsyon. Ngayon, siya ang pinatahimik, ang bilis-bilis. Samantalang yung mga bilyon-bilyon ang kinuha, hanggang ngayon, nahihirapan silang ipakulong. Ayan ho ang Pilipinas natin ngayon, mga kapatid. Kaya gumising kayo. Huwag puro BBM, basta kami BBM, BBM. BBM yung mukha nyo.